Magandang araw sa inyong lahat at welcome sa Kwentong Puso. Ako si Clara, ang inyong kasama, sa mga kwentong nagpapatunay na ang puso ay may sariling dahilan na hindi kayang unawain ng isipan. Minsan, ang pag-ibig na inaakala nating perpekto ay nag-iiwan ng mga luhang hindi natin inaasahan. Paano kung ang isang alaala na pinanghahawakan mo ay biglang dudurugin ng isang katotohanang matagal nang tinago ng tadhana? Sa isang marangyang mansyon sa gitna ng Maynila, nagsimula ang lahat sa isang malakas na kulog at isang katok sa pinto. "Pumasok kayo! Bilis!" Ang nag-aalalang boses ni Yaya Nena ay sumalubong sa tatlong basang-basang bata sa may pintuan. Ang malakas na hangin at ulan ay tila gustong pumasok sa loob ng mansyon. Mula sa kanyang kinauupuan sa sala, hindi natinag si Elena de Leon. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa mga basang bakas na iniiwan ng mga bata sa mamahaling Persian carpet. "Yaya, ang sahig," sabi niya. Ang boses ay kasing lamig ng marmol na sahig na kanyang tinutukoy. "Pasensya na po, Ma'am Elena. Pero awa naman po sa mga bata." Nanginginig na sabi ng matanda. Habang pinupunasan ng tuwalya ang buhok ng pinakamatanda sa tatlo, isang batang lalaki. Hindi sumagot si Elena. Tumayo siya. Ang kanyang postura ay perpekto. Ang kanyang damit ay walang gusot. Isang reyna sa kanyang palasyo. Lumakad siya palapit. Ang bawat hakbang ay may bigat. Tiningnan niya ang tatlong bata, mula ulo hanggang paa. Isang batang lalaking payat na pilit tinatakpan ng dalawang mas maliliit pa sa kanya. Isang babae at isang lalaki, kambal. At sa sandaling iyon, isang kidlat ang gumuhit sa kalangitan. Ang liwanag nito ay pumasok sa bintana at tumama sa mga mukha ng kambal. Biglang huminto ang mundo ni Elena. Ang mga matang iyon, ang hugis, ang kulay, ang paraan ng pagkurap nito na may halong pagtataka at takot. Parang binuhusan ng nagyayelong tubig si Elena. Ang mga matang iyon ang mga mata ng kanyang yumaong asawa. Ang mga mata ni Ricardo. Ang mga mata na naging sandalan niya sa loob ng 15 taon. Hindi, bulong niya sa sarili. Hindi maaari. Bumalik sa kanyang alaala ang huling sinabi ni Ricardo bago ito umalis sa araw ng aksidente. "Ikaw lang, Elena. Ikaw lang ang mamahalin ko hanggang sa huli." Isang kasinungalingan. Ang buong buhay niya, isang perpektong kasinungalingan. Ang pusong pinag-ingatan niya ay tila piniga hanggang sa mawalan ng hangin. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Lumingon siya kay Yaya Nena. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, pero ang kanyang mga mata ay nagliliyab. "Kumuha ka ng hair sample sa dalawang bata." Utos niya. Ang boses ay mariin at walang paligoy-ligoy. "Ipa-DNA test mo, now." Walang tanong na sumunod si Yaya Nena. Ilang oras ang lumipas na parang isang buong buhay. Dumating ang resulta sa email. Isang salita lang ang tiningnan ni Elena. Match. Hindi na malaya ni Elena na nabitawan niya ang kanyang telepono. "Bakit, Ricardo? Bakit?" tanong niya sa hangin. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Bago pa man siya makasagot, isang boses ang bumasag sa kanyang pag-iisa. "Ate Elena?" Si Mateo, ang nakababatang kapatid ni Ricardo. Pumasok ito na may pekeng pag-aalala sa mukha. "I heard what happened. May mga bata daw dito." Tiningnan siya ni Elena. Sinusubukang basahin ang kanyang intensyon. Lumapit si Mateo at inakbayan siya. Ang kanyang nangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. "Don't worry, ate. I'm here for you." May idinugtong pa siya, isang bulong na puno ng lason, habang ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin kay Elena, kundi sa tatlong batang tahimik na nakaupo sa sulok. At para siguraduhin na ang pamana ni Kuya ay mapupunta sa tamang mga kamay, ang mga salitang iyon
ay tumusok sa puso ni Elena na parang bubog. Tamang mga kamay, ang pamana ng asawa niya. Dahan-dahan, inalis ni Elena ang pagkakakbay ni Mateo. Tiningnan niya ito nang diretso sa mata. Ang lamig sa kanyang titig ay kayang magpayelo ng apoy. "Get out," sabi niya. Bawat salita ay mabigat at puno ng awtoridad. "Get out of my house now." Nagulat si Mateo sa biglaang pagbabago, pero mabilis ding nakabawi at ngumisi. "As you wish, ate. Magpahinga ka na. Mukhang marami kang iisipin." Tumalikod na ito at naglakad palabas. Ang bawat hakbang ay parang isang pang-iinsulto. Naiwan si Elena sa gitna ng sala, nakikinig sa papalakas na buhos ng ulan sa labas at sa nakakabinging katahimikan sa loob. Ang tatlong bata ay dinala na ni Yaya Nena sa guest room. Siya na lang mag-isa. Mag-isa sa gitna ng mga multo ng kahapon. Buong gabi, hindi siya natulog. Binuksan niya ang lumang baul kung saan nakatago ang mga photo album nila ni Ricardo. Ang unang larawan, ang kasal nila, ang saya sa mga mata nila, ang pangako ng walang hanggan. Sunod na pahina, ang pagbubukas ng kanilang unang hotel. Si Ricardo, pinupunasan ng pawis sa noo niya habang nakangiti. "Saan ako nagkamali, Ricardo?" Bulong niya sa bawat larawan. "Paano mo ito nagawa sa akin?" Hinaplos niya ang mukha ng asawa sa litrato. Kalahati ay pagmamahal, kalahati ay galit, pero walang sagot. Ang mga ngiti sa litrato ay naging isang malaking panluloko. Kinabukasan, ang ulan ay tumila na. Pero ang bagyo sa loob ni Elena ay mas lalong lumalakas. Pumasok siya sa kusina. Nakita niya ang tatlong bata na tahimik na kumakain ng pandesal na inihanda ni Yaya Nena. Walang nagsasalita. Walang nagtatawanan. Nilapitan niya ang pinakamatanda. "Anong pangalan mo?" Tanong niya. Pilit na pinapanatiling neutral ang kanyang boses. Hindi sumagot ang bata. Lalo lang nitong niyakap ang dalawang kapatid na nasa tabi niya. "His name is Leo, ma'am," sagot ni Yaya Nena. At ang kambal po ay sina Luna at Sol. Tumangulang si Elena. Habang tinitingnan niya ang tatlong estranghero sa kanyang pamamahay, napansin niya ang isang bagay. Si Sol, ang batang lalaking kamukhang-kamukha ni Ricardo, ay bumaba sa upuan. Dahan-dahan itong lumapit sa pader kung saan nakahilera ang mga mamahaling sapatos ni Elena. Isa-isa niyang inayos ang mga ito, sinisiguradong pantay na pantay ang pagkakalagay. Isang maliit na bata na sinusubukang lumikha ng kaayusan sa gitna ng isang magulong mundo. "Ako na po, ma'am," sabi ni Yaya Nena. Ilang sandali pa, bumalik si Yaya Nena na may kasamang isang lalaking nakasuit. Mukha itong abogado. May dala itong isang malaking brown envelope. "Good morning, Mrs. De Leon. I am Attorney Mendoza, the legal counsel for Mr. Mateo De Leon. What do you want?" Matigas na tanong ni Elena. Inilapag ng abogado ang sobre sa lamesa. "I'm here to serve you this document. It's a petition filed by my client for the legal guardianship of the 3 children, Leo, Luna, and Sol." "What?" Hindi makapaniwalang tanong ni Elena. "My client believes," patuloy ng abogado, na tila binabasa ang isang script, "that due to your current unstable mental and emotional state after your husband's passing, you are not fit to take care of these children. May mga legal grounds po kami, and we have a key witness who can attest to the long-term relationship between the late Mr. Ricardo De Leon and the children's mother, Clara." Pakiramdam ni Elena ay sinampal siya. Ang kanyang pagluluksa, ang kanyang sakit, ginagamit ngayon laban sa kanya. Isang malaking kahihiyan. Bago pa man siya makasagot, narinig niya ang isang pamilyar na tunog. Kinuha niya ang kanyang telepono na nasa ibabaw ng counter, isang email mula sa kanyang executive assistant. Ang subject, "Urgent, emergency board meeting." Binuksan niya ito. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mas mabilis. "Dear Ma'am Elena,
This is to inform you that an emergency meeting of the Board of Directors has been called this afternoon as requested by our second-largest shareholder, Mr. Mateo De Leon. Nabitawan ni Elena ang telepono. Ang laban ay hindi na lang pala para sa mga bata. Ang laban ay para sa lahat ng bagay na pinaghirapan nila ni Ricardo. Ang buong imperyo niya ay nasa panganib. Ang conference room sa opisina ni Elena ay malamig at tahimik, pero ang tensyon sa video call ay halos hinihika siya. Sa malaking screen sa harapan niya, nakahilera ang mga mukha ng Board of Directors at sa gitna ng lahat, ang nakangising mukha ni Mateo. With all due respect to my sister-in-law's leadership, panimula ni Mateo, ang boses ay puno ng pekeng simpatiya. We cannot ignore the fact that De Leon Hospitality's stability is at risk. Ang pagpanaw ni Kuya Ricardo at itong bigla ang pagdating ng tatlong bata, it's a huge emotional burden. I am proposing, out of concern for Ate Elena, that I temporarily take over as acting CEO para mabigyan siya ng panahon na magluksa at ayusin ang mga personal na problema. Bawat salita ay isang patalim. Ginamit ni Mateo ang kanyang pagiging pamilya para questionin ang kanyang kakayahan sa harap ng mga taong dapat ay kakampi niya. Nanatiling kalmado si Elena. Tumingin siya sa kamera. Ang kanyang mukha ay parang isang maskara na gawa sa yelo. Thank you for your concern, Mateo. Sagot niya, ang bawat pantig ay matigas. But let me be clear, my personal life has no bearing on my ability to lead this company. The numbers speak for themselves. We are stable, we are profitable. This meeting is unnecessary. This meeting is adjourned. Sa isang pindot, pinatay niya ang video call. Naiwan siyang nakatitig sa blankong screen. Nanalo siya sa round na yon, pero alam niya, ito ay simula pa lang. Ang lason ng pagdududa ay naitanim na. Sa isang mas maliit na monitor sa gilid, nakita niya ang live feed mula sa security camera sa kanyang bahay. Si Luna, ang batang babae, ay nakaupo sa sahig. Seryosong gumuguhit sa isang piraso ng papel. Ang iginuhit niya, isang malaking bahay na kulay abo. At sa labas nito, sa ilalim ng ulan, ay 4 na maliliit na stick figures. Isang kirot ang dumaan sa puso ni Elena. Pag-uwi niya, ang amoy ng adobo ni Yaya Nena ang sumalubong sa kanya. Ngunit ang pamilyar na amoy ay hindi nagdulot ng kapanatagan. Dumiretso siya sa kusina at nakita niya ang matanda. Pinupunasan ang noo ni Sol gamit ang isang basang bimpo. May sinat po si Sol, ma'am, sabi ni Yaya Nena. Hindi makatingin ng diretsyo, pero hindi iyon ang nasa isip ni Elena. Matagal mo na bang alam, Yaya? Tanong niya. Ang boses ay mahinahon, pero may bigat. Natigilan si Yaya Nena. Nanginginig niyang ibinaba ang bimpo. Ma'am, huwag ka nang magsinungaling, sabi ni Elena. Alam mong may ibang pamilya si Ricardo. Habang ako, parang tangang nabubuhay sa isang perpektong mundo, ikaw, alam mo ang lahat. Bumagsak ang mga luha sa mata ng matanda. Patawarin niyo po ako, Ma'am Elena. Patawad. Humahagulgol niyang sabi. Pinangako ko po sa Sir Ricardo ninyo, bago siya nawala, na hindi ko po sasabihin, sumumpa po ako. Isang pangalawang pagtataksil. Ang taong pinagkatiwalaan niya ng higit kanino man. Lahat pala kayo. Tinraidor ako. Bulong ni Elena. Ang sakit ay mas malalim pa kaysa sa unang beses. Hindi po sa ganoon, ma'am. Pilit ni Yaya Nena. May dahilan po si Sir. Sa lumang bahay po sa Batangas. Sa opisina niya doon, may iniwan siyang isang kahon ng bakal. Nandoon po ang... Hindi na natapos ni Yaya Nena ang kanyang sasabihin. Isang bisita ang dumating, si Isabel, ang asawa ni Mateo. Pumasok si Isabel na may dalang isang matamis na ngiti. Pero ang kanyang mga mata ay nang-uuyam. Nakasuot ito ng puting bestida na lalong nagpatingkad sa itim na damit panluksa ni Elena.
Elena, kumusta ka na? Sabi niya, ang boses ay malambing na parang seda. Nag-aalala lang ako sa'yo. Naisip ko baka makatulong to. Inabot niya ang isang makapal na stack ng mga litrato na nakatali ng isang itim na ribbon. Para mas makilala mo ang pamilya ni Clara. Kawawa naman sila, di ba? Lalo na yung mga bata. Nanginginig ang kamay ni Elena habang kinukuha ang mga litrato. Ang bawat isa ay isang sampal. Si Ricardo sa isang beach kasama si Clara. Si Ricardo tinuturuang magbisikleta si Leo. At ang nasa pinakaibabaw, ang pinakamasakit sa lahat. Isang simpleng birthday party sa isang karinderya. May isang maliit na cake na may 2 kandila. Si Ricardo, buhat-buhat ang kambal na sina Luna at Sol sa magkabilang braso. Ang tawa sa kanyang mga labi, ang saya sa kanyang mga mata, ay isang uri ng kaligayahan na hindi kailanman nakita ni Elena sa loob ng 15 taon nilang pagsasama. Isang kaligayahang hindi para sa kanya. Hinagis ni Elena ang mga litrato sa sahig. Ang mga masasayang mukha ni Ricardo ay kumalat na parang mga basag na piraso ng kanyang puso. Mga sinungaling. Sigaw niya sa kawalan. Manloloko. Ang galit ay umakyat sa kanyang lalamunan. Isang mapait na lason. Hindi na niya kaya. Hindi na niya kayang makita ang mga mukhang yon sa pamamahay niya. Ang mga batang yon ay hindi lang mga bata. Sila ay isang paalala. Isang buhay na monumento ng isang malaking kasinungalingan. Pumasok si Yaya Nena, takot na takot sa nakikita. Ma'am Elena, ihanda mo ang mga gamit ng mga bata. Utos ni Elena. Ang boses niya ay walang emosyon, matalim at malamig na parang yelo. Bukas na bukas din, ipapahatid ko sila sa ampunan. DSWD, bahala na sila. Ma'am, parang awa nyo na. Pagmamakaawa ng matanda. Mga inosenteng bata po sila. Wala akong pakialam, putol ni Elena. Ayoko nang makita pa ang anino nila sa bahay na to. Naiintindihan mo? Walang nagawa si Yaya Nena, kundi ang umiyak at tumango. Pinuntahan ni Elena ang guest room kung saan naroon ang 3. Nakaupo sila sa kama, magkakayakap na parang mga sisiw na nawalan ng inahin. Makinig kayo. Panimula niya, ang boses ay formal at walang bahid ng anumang awa. Hindi kayo pwedeng manatili dito. Bukas, may susundo sa inyo at dadalhin kayo sa isang lugar kung saan may mag-aalaga sa inyo. Katahimikan. Tanging ang mga maliliit na hikbilang ni Luna ang maririnig. At sa unang pagkakataon, nagsalita si Leo. Huwag po, sabi niya. Ang boses ay basag at nanginginig. Nakayuko lang siya, pero hinigpitan niya ang pagkakaakbay sa kanyang mga kapatid. Kahit ano pong ipagawa ninyo, gagawin ko po. Maglilinis po ako ng bahay, magdidilig ng halaman. Huwag niyo lang po kaming paalisin. Natigilan si Elena. Ang determinasyon sa boses ng bata, kahit na ito'y nababalot ng takot, ay tumagos sa pader ng yelo na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Sa isang saglit, hindi niya ito nakita bilang ebidensya ng kasalanan ni Ricardo, kundi bilang isang batang lalaking desperadong pinoprotektahan ang natitira niyang pamilya. Tumalikod si Elena nang walang sinasabi at nagkulong sa kanyang kwarto. Hindi siya makatulog. Ang mga salita ni Leo ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Wag po, gagawin ko po ang lahat. Sa gitna ng gabi, narinig niya ang mahinang pag-ubo, paulit-ulit. Si Sol. Yaya Nena should handle that. Bulong niya sa sarili. Pero lumipas ang ilang minuto, patuloy pa rin ang ubo. Bumangon siya. Labag man sa kanyang kalooban, naglakad siya papunta sa kusina, binuksan ang medicine cabinet at kumuha ng cough syrup para sa bata. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng guest room. Sa ilaw na nagmumula sa hallway, nakita niyang mahimbing na ang tulog ng 2, pero si Sol ay hindi mapakali. Umupo siya sa gilid ng kama. Sol, gising niya.
Uminom ka muna ng gamot. Idinilat ng bata ang kanyang mga mata. Sa pagitan ng pagiging gising at tulog, kinuha nito ang gamot. At habang ibinabalik ni Elena ang kutsara, hinawakan ng maliit at mainit na kamay ni Sol ang kamay niya at bumulong ito. Nanay, para siyang napaso. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay. Ang salitang iyon ay isang salitang hindi kailanman itinawag sa kanya. Ang salitang iyon ay para kay Clara. Bumalik siya sa kanyang kwarto, ang pakiramdam ng maliit na kamay ay nananatili sa kanyang balat. Napaupo siya sa sahig. Kinuha ang isa sa mga litratong itinapon niya kanina. Ito yung litrato sa birthday party. Tiningnan niya itong mabuti. At sa likuran ni Clara, may napansin siyang isang lalaki. Nakatingin ito kay Ricardo. Ang tingin nito ay hindi masaya. Puno ito ng galit, ng selos. Sino ang lalaking ito? Biglang nagring ang kanyang telepono. Ang pangalan ng kanyang assistant ang lumabas sa screen. Ma'am Elena, I'm sorry to disturb you this late. Sabi ng nanginginig na boses sa kabilang linya. Pero tumawag po ang legal department ng Grand Legacy Hotels. They are pulling out. They're canceling their partnership contract with us. Effective immediately. What? Why? Gulat na tanong ni Elena. Iyon ay katumbas ng 30% ng kanilang kita. They said, they've lost faith in our leadership, ma'am. Bago pa man makasagot si Elena, isang tunog ang narinig niya mula sa kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Mateo. Binuksan niya ito. 5 salita lang ang nakasulat. This is just the beginning, ate. Ang gabi ay mas lalong naging madilim. Ang bagyo sa labas ay tapos na. Ngunit ang totoong bagyo sa buhay ni Elena ay nagsisimula pa lamang. Ang mensahe ni Mateo ay hindi isang banta. Ito ay isang deklarasyon ng giyera. Sa unang pagkakataon, mula nang malaman niya ang katotohanan, ang sakit na nararamdaman ni Elena ay napalitan ng isang bagay na mas matalim. Galit. Isang malamig at kalkuladong galit. Hindi na siya ang babaeng nagluluksa. Hindi na siya ang asawang pinagtaksilan. Simula ngayong gabi, siya si Elena De Leon, ang CEO. Isang kalaban na hindi uurong sa laban. Kinaumagahan, ibang Elena ang humarap sa salamin. Ang itim na damit ay napalitan ng isang puting-puting power suit. Ang kanyang buhok ay nakatali ng mahigpit. Ang kanyang mukha ay may light makeup. Sapat lang para itago ang mga puyat na mata. Pagbaba niya, naamoy niya ang sinangag at itlog. Nakita niya ang 3 bata na kumakain sa hapagkainan. Sa tabi nila, may isang maletang nakahanda. Nagkatinginan sila ni Yaya Nena. Ang matanda ay nakayuko, naghihintay ng huling utos. Lumapit si Elena sa lamesa. Tahimik ang lahat. Kumuha siya ng isang tasa at nagsalin ng kape. Yaya, sabi niya, habang nakatalikod. Pakiakyat mo na ulit ang maleta sa guest room. Hindi na sila aalis. Nakita ni Elena sa refleksyon sa bintana ang pag-angat ng ulo ni Yaya Nena. Ang luha ng pasasalamat sa mga mata nito. Nakita rin niya ang paghinto sa pagkain ng 3 bata. Hindi sila nagsalita, pero ang kanilang mga balikat na kanina'y tensyonado ay tila gumaan. Leo, tawag niya. Tumingin sa kanya ang bata, may halong pagtataka. Pagkatapos ninyong kumain, sabi ni Elena, maligo kayo at magbihis. Sasama kayo sa akin. Hindi na siya naghintay ng sagot. Uminom siya ng kape at umalis. Ilang oras ang nakalipas, ang marangyang SUV ni Elena ay binabagtas na ang daan patungong Batangas. Sa backseat, tahimik na nakaupo ang 3 bata. Walang nagtatanong kung saan sila pupunta. Tila kontento na sila na magkakasama pa rin. Ma'am Elena, sigurado po ba kayo rito? Tanong ng kanyang driver. Just drive, Mang Ben, sagot niya. Ang dahilan ng biglaang pagbabago ng isip ni Elena ay hindi awa. Ito ay estratehiya. Alam niyang gagamitin ni Mateo ang mga bata laban sa kanya.
Kung ipapaampon niya sila, lalo lang siyang magmumukhang walang puso at unstable sa mata ng korte at ng board. Ang pagpapanatili sa kanila sa kanyang tabi ay ang unang hakbang para bawiin ang kontrol. At pangalawa, ang kahon ng bakal na sinabi ni Yaya Nena. Narating nila ang luma at malaking bahay ng mga De Leon sa Batangas. Ito ang tahanan ni Ricardo noong kabataan niya. Matagal na itong hindi natitirahan, pero malinis pa rin dahil sa isang katiwala. Maghintay kayo dito sa labas. Maglaro muna kayo sa hardin. Utos ni Elena sa mga bata, na agad namang sumunod, masaya na makalabas ng sasakyan. Pumasok si Elena sa loob. Ang amoy ng lumang kahoy at alikabok ay nagbalik ng maraming alaala. Dito sila unang nagkakilala ni Ricardo sa isang fiesta. Umakyat siya sa ikalawang palapag at pumasok sa lumang opisina nito. Madilim. Hinawi niya ang kurtina at isang sinag ng araw ang pumasok. Nagpaliwanag sa mga alikabok na lumilipad sa hangin. Sinimulan niyang hanapin sa ilalim ng lamesa, sa likod ng mga aparador, sa loob ng mga drawer, ngunit wala siyang makitang kahon. Napaupo siya sa silya ni Ricardo, pagod at nawawalan ng pag-asa. Napatingin siya sa isang malaking painting sa dingding, isang larawan ng isang bangka sa gitna ng dagat ng Taal. Paboritong painting ni Ricardo. Bigla, may naalala siya. Isang bagay na sinabi ni Ricardo noon habang nagbibiro. Ang pinakamahalaga kong kayamanan, Elena, ay nakatago sa likod ng pinakamahalaga kong tanawin. Tumayo siya at lumapit sa painting. Maingat niyang inalis ito sa pagkakasabit. At naroon nga, isang butas sa pader na sakto ang laki. At sa loob nito, isang itim na kahon ng bakal. Hindi ito nakalock. Nanginginig ang mga kamay ni Elena habang binubuksan niya ito. Hindi pera ang laman. Hindi alahas. Ang laman nito ay isang lumang notebook, isang leather-bound journal, at sa unang pahina, ang sulat kamay ni Ricardo. Para kay Elena, ang aking pinakamamahal na asawa. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. At ibig sabihin, kailangan mo nang malaman ang katotohanang pilit kong itinago. Patawarin mo sana ako. Dahan-dahan niyang isinara ang journal. Hindi pa niya kayang basahin. Hindi pa ngayon. SFX, a child's happy shriek, followed by a sudden cry of pain. Bigla, narinig niya ang sigaw mula sa hardin. Sol! Tumakbo siya pababa. Nakita niya si Luna na umiiyak habang si Leo ay tinutulungan si Sol na tumayo. Nadapa si Sol. May gasgas at dumudugo ang kanyang tuhod. Walang pag-aalinlangan na lumuhod si Elena. Let me see. Hinawakan niya ang binti ng bata. Ang kanyang mamahaling puting pantalon ay nalagyan ng dumi at dugo. Pinunit niya ang laylayan ng kanyang panyo at maingat na itinali sa sugat. Okay na yan, sabi niya. Hindi sa bata, kundi sa sarili. It's just a scratch. Gagaling din yan. Itinayo niya si Sol. At sa pagkakataong yun, hindi bumitaw ang bata. Niyakap nito ang kanyang binti. Ang muka ay isinubsob sa kanyang hita, humihikbi. Natigilan si Elena. Sa unang pagkakataon, hindi niya itinulak ang bata. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay. At marahan itong ipinatong sa ulo ni Sol. Isang haplos, isang maliit na koneksyon sa gitna ng isang malaking digmaan. Ang yakap ni Sol ay tumagal lang ng ilang segundo, pero para kay Elena, tila huminto ang oras. Nang bumitaw ang bata, may naiwang kakaibang init sa kanyang puso. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Bumalik sila sa Maynila bago dumilim. Ang tatlong bata, pagod sa biyahe at sa paglalaro, ay nakatulog sa backseat. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay nagbigay sa kanya ng pagkakataong pag-isipan ang mga nangyari. Ang journal ni Ricardo ay nakapatong sa kanyang kandungan, mabigat na parang bato. Pagdating sa bahay, matapos maihatid ni Yaya Nena ang mga bata sa kanilang silid, nagkulong si Elena sa kanyang study. Huminga siya ng malalim at sa wakas,
Binuksan ang notebook. Ang bawat pahina ay puno ng pamilyar na sulat kamay ng kanyang asawa. Pero ang mga salitang nakasulat ay mula sa isang estranghero. Unang entry. Nagkita kami ulit ni Clara. Hindi sinasadya. Sa isang karinderya malapit sa construction site ng bago nating hotel. 10 taon na ang nakalipas mula noong huli kaming nagkita. Siya pa rin ang Clarang minahal ko bago pa kita makilala, Elena. Napahawak si Elena sa kanyang dibdib. Isang suntok sa sikmura bago pa siya. Ibig sabihin, nagpatuloy siya sa pagbabasa. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo, Elena. Masaya tayo. Perpekto ang buhay natin. Paano ko sisirain yun? Pero hindi ko rin kayang talikuran si Clara. Mahal kita, Elena. Pero ang pagmamahal ko sa kanya ay ibang klase. Ito yung pag-ibig na simple. Yung pag-ibig na hindi nanghihingi ng kapalit. Bawat salita ay isang patak na ngasido. Sinusunog ang lahat ng alaala na pinanghahawakan niya. Ang perpektong kasal nila ay itinayo pala sa pundasyon ng isang kasinungalingan. Nagbasa pa siya, pahina-pahina, hanggang sa marating niya ang mga entry tungkol sa mga bata. Nanganak si Clara, isang lalaki. Leo ang ipinangalan niya, sabi niya, para laging may liwanag sa buhay ko. Ang sakit. Dahil alam kong hindi ko siya kayang bigyan ng buong liwanag, palagi akong magiging isang anino sa buhay nila. Buntis ulit si Clara. Kambal daw. Ang sabi ng doktor, delikado para sa kanya. Pero mapilit siya. Sabi niya, ito na ang huling pagkakataon na bubuo kami ng pamilya. Isang pamilyang palaging magiging sikreto. Napatigil si Elena. Tiningnan niya ang petsa ng entry. Ito ay 1 linggo bago ang aksidente ni Ricardo. Ang pinakahuling entry ay tila isinulat ng nagmamadali. Ang tinta ay medyo kumalat na parang nabasa ng luha. Nag-away kami ni Mateo. Nalaman niya ang tungkol kay Clara at sa mga bata. Pinuntahan niya si Clara. Tinakot. Sinabihan niyang pera lang ang habol nito. Ngayon, gusto ni Clara na lumayo. Dalhin ang mga bata sa probinsya kung saan hindi na namin sila magugulo. Sinubukan kong pigilan si Mateo, pero may sinabi siya na nagpatigil sa akin. Kuya, isipin mo si Ate Elena. Isipin mo ang pangalan ng pamilya natin. Isipin mo ang kumpanya. Ginamit niya ang lahat ng bagay na mahalaga sa akin para ipitin ako. Pupuntahan ko si Clara ngayon. Kailangan kong ayusin to. Mahal na mahal kita, Elena. At patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat. Iyon na ang huli. Isinara ni Elena ang journal. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kwento ay mas komplikado pa pala kaysa sa inaakala niya. Hindi lang ito simpleng pagtataksil. May kinalaman si Mateo. Si Mateo ang nagtulak kay Clara na umalis. Si Mateo ang dahilan kung bakit nagmamadaling umalis si Ricardo sa araw na yon. Ang araw na yon, kung kailan siya na aksidente, tumunog ang telepono niya, isang hindi rehistradong numero. Nag-aalangan man, sinagot niya ito. Hello? Si Mrs. Elena De Leon po ba ito? Tanong ng isang boses ng lalaki sa kabilang linya. Tila kinakabahan. Yes, this is she. Who is this? Ako po si Mang Jun, sabi ng lalaki. Ako po yung dating driver at katiwala ni Clara Sandoval. Natigilan si Elena. Paano mo nakuha ang numero ko? Matagal ko na po kayong gustong tawagan, ma'am. Sabi ni Mang Jun, ang boses ay nanginginig. Mula pa noong namatay si Clara, mayroon po siyang ipinagbibilin sa akin. Isang bagay na kailangan ko raw ibigay sa inyo. Kung sakaling may mangyaring masama sa kanya. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Elena. Ano yon? Ano ang bagay na yon? Isang lumang cellphone po, ma'am. At isang susi ng isang storage unit. Sabi po ni Clara, pag napanood niyo raw ang video sa cellphone na yon, malalaman niyo raw po ang lahat. Kinabukasan,
Maaga pa lang ay umalis na si Elena. Ang address na ibinigay ni Mang June ay isang maliit na coffee shop sa isang sulok ng Quezon City, lugar na hindi niya kailanman pupuntahan. Pumasok siya, ang kanyang presensya ay agad na umagaw ng atensyon. Sa isang mesa sa dulo, isang lalaking nasa edad 50, payat at may kulubot na sa mukha dahil sa pag-aalala, ang tumayo. Si Mang June. "Ma'am Elena," sabi niya, yumuko ng bahagya. "Salamat sa pagpunta, Mang June," sagot ni Elena. Umupo sa tapat niya. Walang paligoy-ligoy. "Nasaan na?" May kinuha si Mang June mula sa kanyang bulsa. Isang lumang keypad phone at isang kalawanging susi na may numerong nakasabit. 143. "Ito po, ma'am," sabi niya. Inilapag ang mga ito sa lamesa. "Ang bilin po ni Clara, kung ano man daw ang makita ninyo. Sana po maintindihan ninyo na ginawa niya lang ang lahat para sa mga anak niya. Mabuting tao po si Clara." Tumango si Elena. "Ano ang nangyari sa kanya, Mang June?" "Ang alam ko lang ay naaksidente siya." Nagbuntong hininga si Mang June. "Opo, pero hindi po yun ordinaryong aksidente. Isang araw bago po yun, may isang lalaking dumating sa bahay. Elegante, mayaman, galit na galit. Siya po, yung kapatid daw ni Sir Ricardo, Mateo. Pinagbantaan niya po si Clara. Pinalalayo na raw po sila. Binigyan niya ng pera, pero itinapon lang po ni Clara. Sabi niya, hindi pera ang kailangan namin, kundi katahimikan. Pagkaalis po ng lalaki, umiyak nang umiyak si Clara. Nag-empake siya agad. Sabi niya, aalis na kami. Pupunta kami sa probinsya. Doon na po sila na aksidente sa bus." Kinuyom ni Elena ang kanyang kamao sa ilalim ng lamesa. Ang bawat detalye ay nagpapatibay sa kasamaan ni Mateo. "Teka, Mang June," sabi ni Elena. "Kung kasama ka nila dapat sa bus, bakit buhay ka?" "Pinakiusapan po ako ni Clara na wag nang sumama. Sabi niya, kailangan daw po may isang taong mapagkakatiwalaan na may iwan para ibigay ito sa inyo." Sabi niya, itinuro ang telepono. Parang alam niya na po na may mangyayari. Kinuha ni Elena ang telepono. Pinindot niya ang power button. Bumukas ito. Ang wallpaper. Isang larawan ni Clara kasama ang 3 batang nakangiti. Pumunta siya sa video gallery. May isang video lang doon. Ang file name para kay Elena. Pinlay niya ito. Ang nanginginig na mukha ni Clara ang bumungad sa kanya. Halatang kuha ito sa loob ng isang kwarto gamit ang kamera ng telepono. Siya ay umiiyak. "Mrs. De Leon." "Elena, patawad," panimula ni Clara. "Patawad kung guluhin ko ang buhay mo. Pero kailangan mong malaman to. Para sa mga anak ko. Para sa kaligtasan nila." Huminga siya ng malalim. "Pinuntahan ako ni Mateo, ang kapatid ni Ricardo. Alam niya ang tungkol sa amin. Pero hindi lang yon. May sinabi siya sa akin. Isang bagay na nagpabago sa lahat." Tumingin si Clara diretso sa camera na parang nakatingin kay Elena. "Sinabi niya sa akin na ang kumpanya ninyo, ang De Leon Hospitality, ay hindi lang pala kayo ni Ricardo ang nagmamay-ari. Bago pa raw mamatay ang tatay nila, may pinirmahan daw itong kasulatan. Isang last will na nagsasabing ang kalahati ng shares ng pamilya ay mapupunta kay Mateo sa oras na ikasal o mamatay si Ricardo. Pero itinago daw ni Ricardo ang dokumentong yun. Ninakaw daw niya ang mana ng sarili niyang kapatid." Natigilan si Elena. Ito ang unang beses na narinig niya ito. Kaya pala ganun na lang ang galit niya. Patuloy ni Clara. Ang mga luha ay tuloy-tuloy sa pag-agos. Gagamitin daw niya ang mga anak ko para makuha ang gusto niya. Sasabihin daw niya sa lahat ng mga bastardo sila na mga mukhang pera tayo. Sisirain niya kami para lang makuha ang para sa kanya.
Pinapipili niya ako. Lumayo ng tahimik o harapin ang impyerno. Hindi ko kaya, Elena. Hindi ko kayang ilagay ang mga anak ko sa ganoong kahihiyan. Kaya aalis kami. Pero iiwan ko to sa'yo. Dahil alam kong ikaw lang ang makakalaban sa kanya. Ikaw lang ang may kakayahang protektahan ang mga anak ko. Na anak din ni Ricardo. Biglang may kumatok sa pintuan sa video. Nagulat si Clara. Nandyan na yata siya. Bulong niya. Takot na takot. Ang susi. Ang susi sa Storage Unit 143. Nandoon ang original na dokumento. Yung ninakaw daw ni Ricardo. Nakuha ko yun sa mga gamit niya isang beses. Itinago ko. Akala ko, para protektahan si Ricardo. Pero ngayon, para na to protektahan ka. Narinig ang pagbukas ng pinto sa video. Clara, ano pang ginagawa mo? Tara na. Boses ni Ricardo. Mabilis na pinatay ni Clara ang video. Nakatulala si Elena. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay nagkabit-kabit na. Ang galit ni Mateo ay hindi lang pala dahil sa inggit. Ito ay dahil sa isang matagal nang hinanakit. Isang ninakaw na mana. At si Ricardo, ang kanyang perpektong asawa, ay hindi lang isang taksil. Isa rin siyang magnanakaw. Saan ang storage unit na ito, Mang Jun? Tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay kalmado sa kabila ng bumabagyong damdamin sa loob niya. Sa may bandang stamesa po, ma'am, isang lumang bodega. Sagot ni Mang Jun, itinuro ang address na nakasulat sa likod ng susi. Salamat, sabi ni Elena. Tumayo na siya. Salamat sa lahat. Ako na ang bahala dito. Mabilis siyang naglakad palabas ng coffee shop. Ang isip ay tumatakbo nang mas mabilis pa sa kanyang mga hakbang. Ang dokumento. Kailangan niyang makuha ang dokumentong yon. Iyon na ang huling baraha sa larong ito. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang sasakyan, napansin niya ang isang itim na kotse na pamilyar sa kanya. Nakapark ito sa kabilang kalsada. Ang kotse ni Mateo. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Sinusundan ba siya? Sumakay siya sa kanyang SUV at mabilis na pinaandar. Mang Ben, sa stamesa tayo. Dalian mo. Tumingin siya sa side mirror. Ang itim na kotse ay sumusunod nga sa kanila. Mas bilisan mo pa, Mang Ben! Utos niya. Nagsimula ang isang high-speed chase sa mga abalang kalsada ng Maynila. Lumiliko sila sa mga eskinita, sumisingit sa traffic, pero hindi pa rin nila maiwanan ang kotse ni Mateo. Ma'am, mukhang kilala nila kung saan tayo pupunta. Sabi ni Mang Ben, ang pawis ay tumatagaktak sa kanyang noo. Alam ko, sagot ni Elena. Huwag kang hihinto. Dumiretso ka lang. May isa lang siyang naisip na paraan. Habang papalapit sila sa lugar ng bodega, kinuha niya ang kanyang telepono at mabilis na nagdial. Yaya, Nena, listen to me very carefully. Nakarating sila sa lumang bodega. Bumaba agad si Elena at tumakbo papasok. Ang kotse ni Mateo ay huminto sa labas at bumaba ito kasama ang dalawang malalaking lalaki. Ate Elena, anong ginagawa mo dito? Sigaw ni Mateo. Ang nangiti sa kanyang labi ay mapang-asar. Nawawala ka yata? Hindi siya pinansin ni Elena. Hinanap niya ang Unit 143. Naroon sa dulo ng isang madilim na pasilyo. Binuksan niya ang pinto ng storage unit. Ang amoy ng alikabok at nabubulok na papel ang sumalubong sa kanya. Puno ito ng mga kahon, mga gamit ni Clara. Huli ka na, Elena, sabi ni Mateo, na nasa likuran na niya. Akala mo ba, hindi ko alam ang tungkol dito? Matagal ko nang sinusubaybayan yang driver ni Clara. Naghihintay lang ako ng tamang pagkakataon. Pumasok si Mateo at ang kanyang mga tauhan. Hinarangan nila ang daanan palabas. Ibigay mo sa akin ang dokumento, Elena, sabi ni Mateo. Inilahad ang kanyang kamay. Let's end this peacefully. Ngumiti si Elena. Isang nangiting mapait. Ang alin, Mateo? Itong hinahanap mo?
Mula sa isa sa mga bukas na kahon, kinuha niya ang isang lumang, naninilaw na folder. Ang dokumento. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Akin na yan, umiling si Elena. Hindi. Ito ang ebidensya ng kasakiman mo. Ito ang magpapatunay kung anong klaseng tao ka. Kung ayaw mong ibigay ng maayos, sabi ni Mateo, sumenyas sa kanyang mga tauhan. Humakbang palapit ang dalawang lalaki. Pero bago pa sila makalapit, biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng mga sirena ng pulis. Palapit ng palapit. Ano to? Gulat na tanong ni Mateo. That's my cue, sabi ni Elena. Ang ngiti niya ay nag-iba. Naging isang ngangiting tagumpay. Tinawagan ko sila bago pa man ako makarating dito. Sinabi ko, may isang lalaking nanghaharas sa akin at sinusundan ako. At mukhang tama nga ako. Dumating ang mga pulis sa entrance ng bodega. Mateo de Leon, sigaw ng isang pulis. You are under arrest for harassment and coercion. Walang nagawa si Mateo kundi ang magtaas ng kamay. Habang sinusukluban siya ng posas, tiningnan niya si Elena nang may nagbabagang galit. Hindi pa tayo tapos, Elena. Hindi pa. Sigaw niya. Hinawakan ng mahigpit ni Elena ang folder. Oo, Mateo, bulong niya sa sarili. Nagsisimula pa lang tayo. Habang papalabas siya ng bodega, ligtas at hawak ang ebidensya, alam niyang nanalo siya sa labanang ito. Pero ang giyera ay malayo pa sa pagtatapos. Ang dokumentong hawak niya ay hindi lang magpapalaya sa kanya. Ito rin ang sisira sa huling piraso ng perpektong imahe ng asawang minsan niyang minahal. 8:00 na ng gabi nang makauwi si Elena. Ang katahimikan ng mansyon ay iba sa katahimikan ng bodega. Dito, ligtas siya. Pero dito rin, pinakamabigat ang kanyang dala. Dumiretso siya sa kanyang study at inilapag ang folder sa lamesa. Sa ilalim ng liwanag ng lampara, binasa niya ang bawat salita ng huling habilin ng ama ni Ricardo. Malinaw ang nakasulat. Ang kalahati ng aking mga ari-arian at shares sa De Leon Hospitality ay mapupunta sa aking bunsong anak, si Mateo. Ito ay ibibigay sa kanya sa oras na siya ay mag-asawa o sa oras ng aking kamatayan, alinman ang mauna. May pirma ito, may tatak ng notaryo. Ito ay totoo. Napapikit si Elena. Ang buong imperyo nila, ang lahat ng ipinagmamalaki niya, ay nakatayo sa isang nakaw na pundasyon. Si Ricardo, ang lalaking tiningala niya bilang modelo ng integridad, ay ninakawan ang sarili niyang kapatid. Siguro, ginawa ito ni Ricardo dahil sa bisyo ni Mateo. Siguro, gusto lang niyang protektahan ang kumpanya, pero mali pa rin. Krimen pa rin. Ricardo, bulong niya, ang luha ay tumulos sa papel. Ano ba talaga ang totoo sa'yo? Para siyang nawalan ng lupa na tinatayuan. Ang galit niya kay Mateo ay nahaluan ng guilt. May karapatan si Mateo na magalit. May karapatan siyang maningil. Pero ang paraan niya, ang paggamit sa mga bata, iyon ang hindi mapapatawad. Bumaba si Elena para kumuha ng tubig. Nadaanan niya ang dining room. Nandoon ang 3 bata. Nakaupo sa mahabang mesa. Ang pagkain ay nakahain na. Nilagang baka na luto ni Yaya Nena. Pero walang gumagalaw. Walang kumakain. Nakita siya ni Leo. Agad itong tumayo. Good evening po, Ma'am Elena. Sumunod ang kambal. Good evening po. Bakit hindi pa kayo kumakain? Tanong ni Elena. Mahina ang boses. Hinihintay po namin kayo. Sagot ni Leo. Sabi po ni Nanay, ni Mama Clara, masama daw po ang mauna sa matatanda. At gusto rin po sana naming mag-thank you. Natigilan si Elena. Gutom na sila. Pagod. Pero ang respeto at hiya ay nandoon pa rin. Lumapit si Elena sa mesa. Umupo siya sa kabisera, ang pwesto kung saan dati nakaupo si Ricardo. Tiningnan niya ang mga bata. Sa mga mata nila,
Hindi niya nakita ang kasalanan ng ama nila. Nakita niya ang tatlong biktima, gaya niya. Kumain na kayo, sabi niya. Walang gumalaw. Nahihiya-hihiya pa rin. Huminga ng malalim si Elena. Kinuha niya ang sandok. Tumayo siya at lumapit kay Sol. Nagsalin siya ng sabaw at kanin sa plato ng bata. Sunod kay Luna at huli kay Leo. Nanlaki ang mga mata ni Yaya Nena na nakatayo sa gilid. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang nagsilbi si Elena. Salamat po, mahinang sabi ni Sol. Nagsimula silang kumain. Tahimik lang, pero may kakaibang init sa paligid. Ang tunog ng mga kutsara at tinidor ay tila musika sa pandinig ni Elena. Sa gitna ng hapunan, nag-angat ng tingin si Luna. May kinuha ito sa kanyang bulsa. Isang gusot na papel. Para po sa inyo, sabi ng bata. Inabot kay Elena ang papel. Binuksan ito ni Elena. Iyon ang drawing na nakita niya sa CCTV. Ang malaking bahay na kulay abo. Ang 4 na stick figures. Pero ngayon, may idinagdag si Luna. Sa bintana ng malaking bahay, nagdrawing siya ng isang babae. May suot na korona, nakangiti. Kayo po yan, sabi ni Luna. Ang Queen. Napangiti si Elena, isang tunay na ngiti. Salamat, Luna. Sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng kapayapaan. Handa niyang itama ang lahat. Handa niyang ibigay kay Mateo ang nararapat sa kanya, basta't maprotektahan niya ang mga batang ito. Pero ang kapayapaan ay panandalian lang. Bumukas ang TV sa sala. Napalingon silang lahat. Ang mukha ni Mateo ay nasa screen. Nasa labas ito ng presinto. Pinalilibutan ng mga reporters. Nakapagpiyansa na siya. Mr. De Leon, totoo po ba ang mga paratang ng hipag ninyo? Tanong ng isang reporter. Tumingin si Mateo sa kamera. Ang mukha niya ay puno ng drama, parang isang api. Hindi totoo yan, sagot ni Mateo. Garalgal ang boses. Ang totoo. Ako ang biktima rito. Ang kapatid ko at ang asawa niya. Niloko nila ako. Ninakaw nila ang mana ko. At ngayon, itinatago ni Elena ang mga anak sa labas ng kapatid ko para hindi lumabas ang katotohanan. Napahawak si Elena sa mesa. Hinahamon kita, Elena Sarmiento. Sigaw ni Mateo sa TV. Ilbas mo ang mga bata. Hayaan mong malaman ng mundo kung sino talaga ang sakim sa ating dalawa. Nabitawan ni Luna ang kanyang kutsara. Takot na tumingin ang mga bata kay Elena. Alam ni Elena na nagbago na ang laban. Hindi na ito tungkol sa dokumento. Ito ay isa ng trial by publicity. At ang target ni Mateo ay ang reputasyon niya at ang kaligtasan ng mga bata. Ang mga salita ni Mateo sa telebisyon ay parang bombang sumabog sa loob ng mansyon. Sunod-sunod na tumunog ang mga telepono ni Elena. Mga tawag mula sa board members, mga kaibigan, at mga numerong hindi niya kilala. Mga mensahe ng suporta, mga mensahe ng pagkutya, pero hindi niya pinansin ang mga ito. Ang kanyang atensyon ay nasa 3 bata na ngayon ay nanginginig sa takot sa hapagkainan. Yaya, iakyat mo na sila sa kwarto. Mahinahon niyang utos. Huwag mong bubuksan ang TV o kahit anong gadget. Siguraduhin mong hindi nila maririnig ang gulo sa labas. Agad na sumunod si Yaya Nena. Habang paakyat sila sa hagdanan, lumingon si Leo. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala. Hindi para sa sarili niya, kundi para kay Elena. Tumangulang si Elena, isang pahiwatig na, kaya ko to. Nang siya na lang ang mag-isa, huminga siya ng malalim. Trial by publicity. Ito ang laro ni Mateo. Isang laro na marumi, maingay, at walang pakialam kung sino ang masasaktan. Lumapit siya sa bintana. Sa labas ng kanilang gate, may mga van na ng media ang nagsisimula ng magdatingan. Ang mga kamera ay parang mga mata ng buwitre, naghihintay ng pagkakataon. Alam niyang hindi siya maaaring magtago. Ang pagtatago ay senyales ng pagkakasala. Pumunta siya sa kanyang study at tinawagan ang kanyang abogado, si Attorney Cruz. Attorney Cruz, nakita mo na ba ang balita?
Yes, Elena, sagot ng abogado. Halata ang pag-aalala sa boses. This is bad. He's painting you as the villain. Anong plano mo? We fight back. Matatag na sabi ni Elena. Pero hindi sa paraan niya. Hindi sa putikan. We will fight with the truth. At gagamitin natin ang batas. Pero ang dokumento, sabi ni Attorney Cruz, kung totoo ang sinasabi niya tungkol sa mana, dihado ka sa korte ng publiko. Alam ko, sagot ni Elena. Kaya hindi tayo lalaban para sa pera. Lalaban tayo para sa isang bagay na mas mahalaga. May binuong plano si Elena sa kanyang isipan. Isang plano na mapanganib. Isang plano na isusugal ang lahat. Kinabukasan ang buong bansa ay nag-abang sa kung ano ang susunod na mangyayari sa De Leon saga. Ang mga headlines sa dyaryo at social media ay nagpiesta. Sa gitna ng lahat ng ito, isang opisyal na pahayag ang inilabas ng kampo ni Elena De Leon. Hindi ito isang press conference, isa lang itong simpleng dokumento na ipinadala sa lahat ng media outlets. Ang laman nito ay dalawang bagay lang. Una, isang kopya ng huling habilin ng ama ni Ricardo na kumukumpirma na may karapatan nga si Mateo sa kalahati ng mana. Pangalawa, isang formal na alok mula kay Elena. I, Elena Sarmiento Vida de Leon, am formally offering to turn over 50% of the De Leon family's shares in De Leon Hospitality to Mr. Mateo De Leon in accordance with the last will of his late father. I am doing this to correct a past mistake and to give what is rightfully his. Ang balita ay sumabog na parang isang napakalakas na lindol. Walang nakaintindi sa ginawa ni Elena. Bakit niya isusuko ang kalahati ng kanyang imperyo nang walang laban? Sa mansyon ni Mateo, nagdiwang siya. Talo na siya. Nanalo na ako. Sigaw niya, itinapon ang kopya ng pahayag sa ere. Pero ang pahayag ni Elena ay may pangalawang bahagi. Isang bahagi na hindi napansin ni Mateo sa kanyang pagbubunyi. This offer, however, comes with one non-negotiable condition. In exchange for his inheritance, Mr. Mateo De Leon must publicly and legally renounce all claims to the guardianship of the 3 minor children, Leo, Luna, and Sol. He must sign a legal document promising to never interfere in their lives, financially or otherwise, ever again. This is not a business negotiation. This is a choice, ang mana niya o ang mga bata. Biglang natahimik ang buong media. Ang ginawa ni Elena ay isang napakatalinong checkmate. Inilipat niya ang atensyon ng publiko mula sa pera patungo sa moralidad. Kung tatanggapin ni Mateo ang alok, aaminin niyang pera lang talaga ang habol niya. Magmumukha siyang isang sakim na tiyuhin na ipinagpalit ang sariling mga pamangkin para sa kayamanan. Kung tatanggihan naman niya, mawawala sa kanya ang manang matagal na niyang ipinaglalaban. Na-corner si Mateo. Sa kanyang opisina, pinanood ni Elena ang live news report. Nakita niya ang pagbabago sa reaksyon ng mga tao sa social media. Ang mga dating humusga sa kanya ay ngayon ay humahanga sa kanyang tapang. Inaakala nilang pera ang laban na to. Bulong ni Elena sa sarili. Pero hindi nila alam. Matagal ko nang isinuko ang pera sa isip ko. Ang ipinaglalaban ko ngayon ay ang pamilya ko. Sa unang pagkakataon, nang sabihin niya ang salitang pamilya, hindi na si Ricardo ang nasa isip niya, kundi ang 3 batang natutulog sa itaas. Ang alok ni Elena ay isang bombang nagpasabog sa kampo ni Mateo. Sa loob ng 2 araw, hindi siya nagbigay ng anumang sagot. Ang dating maingay na si Mateo ay biglang natahimik. Alam niyang kahit anong piliin niya, talo siya. Sa loob ng mansyon, pansamantalang nagkaroon ng kapayapaan. Pinatay ni Elena ang lahat ng TV at internet connection. Sa halip, ginugol niya ang kanyang oras sa mga bata. Tinuruan niya si Leo kung paano mag-ayos ng sirang gripo. Nagpatulong siya kay Luna sa pag-ayos ng mga bulaklak sa hardin. At si Sol, ang laging tahimik
ay naging anino niya sa kusina habang sinusubukan niyang mag-bake ng cookies sa unang pagkakataon. Ma'am Elena, sabi ni Yaya Nena isang hapon, habang pinapanood nila ang mga batang naglalaro ng habulan sa damuhan. Ngayon ko lang po kayo ulit nakitang ngumiti ng ganyan. Ngumiti si Elena. Dahil ngayon lang ulit ako may dahilan para ngumiti, Yaya. Ngunit alam ni Elena na ang kapayapaan ay isang manipis na yelo lang na anumang oras ay maaaring mabasag. At nabasag nga ito. Isang gabi, isang tawag ang natanggap niya mula kay Attorney Cruz. Elena, may ginawang desperadong hakbang si Mateo. Sabi ng abogado, bakas ang pag-aalala. Hindi niya sinagot ang alok mo. Instead, he filed an urgent motion for a hearing. Pinapatawag tayo ng korte bukas na bukas din. Sabi niya, may bombshell evidence daw siyang ilalabas para patunayan na unfit mother ka. Kinabahan si Elena. Anong ebidensya pa ang meron si Mateo? Kinabukasan sa korte, ang hangin ay mabigat sa tensyon. Puno ito ng mga reporter. Naroon si Mateo at ang asawa niyang si Isabel. Ang mga muka ay puno ng kumpiyansa. Dumating si Elena, mag-isa, kalmado, handa sa anumang ibabato sa kanya. Your Honor, panimula ng abogado ni Mateo. We are here to prove that Mrs. Elena De Leon is not only emotionally unstable, but she is also morally bankrupt, and we have the witness to prove it. Ipinatawag nila ang kanilang key witness. Pumasok sa witness stand ang isang lalaki. Ang lalaking nakita ni Elena sa litrato. Ang lalaking nakatingin ng masama kay Ricardo sa birthday party. Please state your name for the record, sabi ng abogado. Ako po si Miguel Reyes. At ano po ang kaugnayan ninyo sa yumaong si Clara Sandoval? Kapatid po niya ako. Nagulat si Elena. Kapatid ni Clara? Mr. Reyes, patuloy ng abogado. Maari mo bang sabihin sa korteng ito kung anong klaseng tao si Mrs. Elena De Leon? Tumingin si Miguel ng diretso kay Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Isa siyang masamang tao, deklara ni Miguel. Alam niya ang tungkol sa kapatid ko at kay Ricardo, pero hinayaan niya. Tinuring niyang kabit ang kapatid ko. Ginamit niya ang pera niya para bilhin ang pananahimik ni Clara. Objection, Your Honor. Hearsay. Sigaw ni Attorney Cruz. Sustained. Stick to the facts, Mr. Reyes. Ang katotohanan, Your Honor. Sabi ni Miguel. Ay nag-usap si Elena at ang kapatid ko. 1 linggo bago siya mamatay. Nakita ko sila. Nagkita sila sa isang coffee shop. At binigyan ni Elena ng isang tseke ang kapatid ko. Pinalalayo niya sila. Siya ang dahilan kung bakit nagmamadaling umalis ang kapatid ko. Siya ang dapat sisihin sa pagkamatay ni Clara. Nagkagulo ang mga tao sa courtroom. Ang mga kamera ay nag-flash. Lahat ng mata ay nakatuon kay Elena. Ang akusasyon ay isang kasinungalingan. Isang napakalaking kasinungalingan. Hindi niya kailanman nakilala si Clara. Pero paano niya ito papatunayan? Ngumisi si Mateo. Ito na ang kanyang bombshell. Isang testimonya na sisira sa kredibilidad ni Elena. Do you have any questions for the witness, Attorney Cruz? Tanong ng judge. Tumayo si Attorney Cruz. Pero pinigilan siya ni Elena. Umiling siya. Your Honor, sabi ni Elena, tumayo. I would like to question the witness myself. Nagulat ang lahat, pati na ang judge. Pero pumayag ito. Lumakad si Elena palapit sa witness stand. Tinitigan niya si Miguel. Walang galit. Puno ng awa. Mr. Reyes, mahinahon niyang tanong. Mahal na mahal mo ang kapatid mo, hindi ba? Oo, matigas na sagot ni Miguel. At gagawin mo ang lahat para sa kanya at sa mga anak niya? Oo. Kahit na ang pagsisinungaling sa korte, nag-iba ang mukha ni Miguel. Hindi ako nagsisinungaling. Talaga ba? Sabi ni Elena. Kinuha niya ang journal ni Ricardo mula sa kanyang bag at ibinigay ito sa judge. Your Honor, this is my husband's private journal.
Please turn to the last entry, dated 1 week before his death. Binasa ng judge ang entry. Ang tungkol sa pag-aaway nila ni Mateo. Ang tungkol sa pagpunta ni Mateo kay Clara. Mr. Reyes, sabi ulit ni Elena, may nagpunta nga sa kapatid mo, pero hindi ako. Ang kapatid ng asawa ko, si Mateo de Leon. Hindi totoo yan, sigaw ni Mateo mula sa kanyang upuan. At tungkol sa tseke, patuloy ni Elena, hindi pinapansin si Mateo. May ibinigay ngang tseke, hindi ko alam kung magkano, pero alam ko kung saan galing ang pera. Lumingon siya sa judge. Your Honor, I would like to present a certified bank statement from a secret account under my husband's name. Isang account na siya lang ang nakakaalam. Ibinigay ni Attorney Cruz ang dokumento. Makikita ninyo dyan, Your Honor, sabi ni Elena, na 1 linggo bago mamatay si Ricardo, nag-withdraw siya ng malaking halaga, 5 milyong piso. Ang perang ibinigay kay Clara ay hindi galing sa akin, galing mismo kay Ricardo. Hindi yun bayad para sa pananahimik, iyon ay suporta para sa kanyang mga anak. Natahimik ang buong korte at si Miguel unti-unting yumuko. Ang kanyang mga balikat ay nanghina at nagsimula siyang umiyak. Patawad, sabi niya, humahagulgol. Pinilit lang po ako ni Sir Mateo. Sabi niya, bibigyan niya ako ng pera para sa pamilya ko. Sabi niya, ito lang daw ang paraan para mabigyan ng hustisya si Clara. Lahat ng mata ay bumaling kay Mateo. Namutla siya, tila gusto niyang lamunin ng lupa. Tiningnan siya ni Elena. Hindi na galit ang nararamdaman niya, kundi awa. Ang hustisya, Your Honor, ay hindi nakukuha sa pagsisinungaling, sabi ni Elena. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. At ang pagiging isang pamilya ay hindi nakabase sa dugo o sa pera. Ito ay nakabase sa pagmamahal at sa pag-aalaga. At yan ang ibibigay ko sa 3 batang naghihintay sa akin sa bahay. Mga batang biktima ng kasakiman at kasinungalingan nating lahat. Tumayo siya ng tuwid. Isang reyna. Hindi ng isang kumpanya, kundi ng isang bagong pamilya. Walang nagawa ang judge kundi ang ibaba ang kanyang martilyo. Ang pagbagsak ng martilyo ng judge ay hudyat ng pagtatapos ng giyera. Ang kasinungalingan ni Mateo ay nabunyag sa buong mundo. Ang balita tungkol sa kanyang panunuhol at perjury ay kumalat na parang apoy. Ang De Leon Hospitality, sa isang emergency board meeting, ay bumoto para tanggalin siya bilang miyembro ng board at bawiin ang lahat ng kanyang shares dahil sa acts detrimental to the company's reputation. Sa isang iglap, nawala sa kanya ang lahat. Ang perang inasam niya, ang posisyon, at higit sa lahat, ang respeto. Ang hiya na gusto niyang iparanas kay Elena ay bumalik sa kanya ng triple. 1 linggo pagkatapos ng hearing, habang nag-aalmusal sina Elena at ang mga bata, isang hindi inaasahang bisita ang dumating, si Isabel, pero hindi na siya ang Isabel na matapobre at puno ng panlalait. Ang kanyang mga mata ay mugto, ang kanyang damit ay simple. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong niya kay Elena. Pumunta sila sa hardin. Nasa probinsya na si Mateo. Panimula ni Isabel, hindi makatingin ng diretsyo. Iniwan ko na siya. Hindi ko na kaya. Ang kasakiman niya. Sinira niya ang lahat. Sinira niya ang sarili niya. Tumangulang si Elena. Gusto ko lang humingi ng tawad, sabi ni Isabel. Ang mga luha ay nagsimula ng tumulo. Sa lahat ng ginawa ko, sa mga masasakit na sinabi ko, inggit. Iyon lang ang nararamdaman ko sa iyo, Elena. Dahil nasa iyo ang lahat ng bagay na gusto ko pero hindi ko makuha. Pero ngayon ko lang naintindihan na ang mga bagay na yon ay hindi pala material. Tumingin siya sa mga batang masayang naglalaro sa di kalayuan. Patawarin mo sana ako. Tiningnan ni Elena si Isabel. Nakita niya ang isang babaeng nawawala. Isang babaeng nasaktan, gaya niya noon. Pinapatawad na kita, Isabel.
sabi ni Elena. At nang sabihin niya iyon, naramdaman niyang gumaan ang isang bahagi ng kanyang puso. Ang pagpapatawad ay hindi lang pala para sa pinatatawad, kundi para na rin sa nagpapatawad. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Elena. Kinuha niya ang journal ni Ricardo. Pumunta siya sa balkonahe kung saan sila madalas magkape noon. Ang malamig na hangin ay yumakap sa kanya. Binuklat niya ang journal pero hindi na para basahin. Dinala niya ito kasama ang isang lighter. "Ricardo," bulong niya sa hangin. "Hindi ko maintindihan ang lahat ng ginawa mo. Ang sakit. Sobrang sakit. Pero," tumingin siya sa kalangitan. "Dahil sa'yo, natagpuan ko sila. Dahil sa'yo, natutunan kong magmahal ulit. Natutunan kong magpatawad. At dahil doon, pinapatawad na rin kita." Isa-isa niyang sinunog ang mga pahina ng journal, ang mga salita ng kasinungalingan, ng sakit, ng pagsisisi, ay unti-unting naging abo at tinangay ng hangin. Hindi niya binubura ang nakaraan, tinatanggap niya ito. At sa pagtanggap na yon, pinalalaya na niya ang kanyang sarili. Papasok na sana siya sa loob nang may marinig siyang kaluskos. Sa pintuan ng balkonahe, nakatayo si Leo. "Hindi ka po makatulog?" tanong ng bata. "Hindi," sagot ni Elena. "Ikaw?" Umiling si Leo. Lumapit ito at tumabi sa kanya. "Narinig ko po yung sinabi ninyo," sabi ni Leo. Kay Papa." Natahimik si Elena. "Salamat po," sabi ni Leo. "Salamat po sa pagpapatawad sa kanya at salamat po sa pag-aalaga sa amin." Tumingin ang bata sa kanya. Ang mga mata nito, na hindi mata ni Ricardo kundi sarili niyang mga mata, ay puno ng sinseridad. Pwede po ba? Pwede po ba kitang tawaging mama?" Ang tanong na yon, ang salitang yon, ang huling pader sa puso ni Elena ay tuluyan ng gumuho. Ang mga luhang pinigilan niya para kay Ricardo ay ngayon ay malayang bumagsak. Pero hindi na ito luha ng sakit. Ito ay luha ng kaligayahan. Yumuko siya at niyakap ng mahigpit si Leo. "Oo, anak," bulong niya. "Oo, pwede." Sa yakap na yon, sa ilalim ng mga bituin, isang bagong pamilya ang tuluyan ng nabuo. Hindi perpekto. Isinilang mula sa pagtataksil at sakit, ngunit pinaghilom ng pagpapatawad at binuklod ng pagmamahal. 1 taon ang lumipas. Ang dating malalamig na mansyon ng mga De Leon ay isa ng tunay na tahanan. Ang katahimikan ay napalitan na ng mga halakhak. Ang mga bakanting silid ay puno na ng mga drawing, mga laruan, at mga masasayang alaala. Sa may beranda, nakaupo si Elena. Hawak niya ang isang tasa ng mainit na kape, pinapanood ang 3 bata na naglalaro sa hardin. Ang araw ay payapa at ang sinag nito ay nagbibigay buhay sa mga bulaklak na itinanim nila ni Luna. Si Leo, 12 taong gulang na ngayon, ay matangkad na para sa kanyang edad. Matiyagan niyang tinuturuan si Sol kung paano magpalipad ng saranggola. Si Luna naman ay abala sa pagpipinta sa ilalim ng puno ng mangga. Ang buhok nito ay may laso, katulad ng sa kanya. Napangiti si Elena. Ang sakit ng nakaraan ay hindi tuluyang nawala. Ito ay naging isang pilat, isang paalala ng isang laban na kanyang ipinanalo. Hindi na niya tinitingnan ang mga bata bilang simbolo ng pagtataksil ni Ricardo. Sa halip, nakikita niya sila bilang ang pinakamagandang pamana na iniwan nito sa kanya. Ang 3 pusong nagturo sa kanya kung paano magmahal muli. Natagpuan na niya ang kapayapaan. Hindi ito ang perpektong kapayapaan na inakala niya noon. Ito ay isang kapayapaan na mas makahulugan. Isang kapayapaang ipinaglaban, pinaghirapan, at dumaan sa apoy. Ang pagpapatawad. Iyon ang susi na nagpalaya sa kanya. Pinatawad niya si Isabel. Pinatawad niya si Mateo na ngayon ay namumuhay ng simple sa probinsya, malayo sa gulo.
At higit sa lahat, pinatawad niya si Ricardo. Dahil sa pagpapatawad sa kanya, natutunan niyang patawarin ang sarili niya sa pagiging bulag sa katotohanan. Lumapit sa kanya si Luna at ipinakita ang kanyang pinipinta. Isang bahaghari sa ibabaw ng isang bahay. At sa ilalim nito, 4 na taong magkakahawak kamay. Ang ganda, anak, sabi ni Elena. Hinaplos ang buhok ni Luna. Sino-sino yan? Itinuro ng bata ang mga stick figures sa kanyang obra. Si Leo po, si Sol, ako. At saka tiningnan siya ng may buong pagmamahal. At ikaw po, Mama. Lumapit si Leo at Sol, pawis-pawisan mula sa paglalaro ng saranggola. Mama, gutom na kami, sabay nilang sabi. Tumawa ng mahina si Elena, isang tunog na dati bihira, ngunit ngayoy madalas nang marinig sa mansyon. Halika kayo, mga anak. Naghanda si Yaya ng merienda. Habang naglalakad sila pabalik sa loob ng bahay, magkakahawak kamay, isang perpektong kopya ng drawing ni Luna, humarap si Elena sa huling pagkakataon sa hardin kung saan nagsimula ang lahat. Noon, ang hardin na ito ay saksi sa isang bagyo. Ngayon, ito ay saksi sa isang bahaghari. Natutunan niya na ang tunay na pag-ibig ay hindi pala tungkol sa paghahanap ng perpektong tao o sa paglikha ng perpektong alaala. Ito ay tungkol sa pagtanggap sa mga basag na piraso at pagbuo ng isang bagay na mas maganda at mas matatag mula sa mga ito. Isang aral na tanging puso lang ang makapagtuturo. At dito nagtatapos ang kwento ni Teresa at Ramon. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa iyo, mahal na puso, sa pagsama sa amin hanggang sa huling sandali ng kanilang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, ramdam na ramdam ko ang bigat sa dibdib ni Teresa. Ang bawat luhang hindi niya maiyak at ang bawat tanong na bumabagabag sa kanyang isipan. Ang mga ganitong kwento ay madalas hango sa mga totoong pighati at pagbangon na nasasaksihan natin sa ating paligid. Ito ang nagpapatunay na ang pagpapatawad ay hindi paglimot, kundi isang butil ng pag-asa na itinatanim sa lupang minsang tinuyot ng sakit. Ito ang nagpapatunay na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may sisilay na pangalawang umaga. Kaya't iiwan ko sa inyo ang isang tanong. Kung ikaw si Teresa, sa kabila ng lahat ng sakit, kaya mo bang buksan muli ang iyong puso para sa pangalawang pagkakataon? Ano ang iyong saloobin? Ibahagi mo naman sa amin sa comment section sa ibaba. Ang iyong boses at kwento ay mahalaga. At kung ang kwentong ito ay umantig sa iyong puso, huwag kalimutang i-like at i-share ang video na